Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Vilito. And syempre sa gabing ito, abay napakaganda ng ating pag-uusapan kaya kumapit lamang po kayo at manood hanggang dulo. Sobra kasi baka mamaya yan hindi nyo kayanin. Huy, grabe. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng ating subscribe button at notification bell. Lalo na kung araw-araw naghahanap kayo ng mga ayudas, ganaps, malaman, events ng Kim Pao, sapagkat sagot na nga po natin yan. Basta may kinalaman sa mga minamahal nating babies na Kim Pao. Anyway, narito naman nais nating magpasalamat sa ating mga taga-subaybay upang sila po ay ma-shoutout. Narito ang ilan sa napili kong basahing komento hinggil sa mga previous updates po natin. So, ang lucky one ay nagmula po dito kay Ma'am Emelita Brayones Mercado. Uy, namiss ko yung komento nyo mga madam Sa ito yung mga OG natin taga-subaybay. Bonggang-bongga to the highest level. Shout out, Ma'am Emelita. Ito na nga sabi niya, ay nako, ang mamatahin nila ay mas mayaman pa sa kanila. Sila ang mainggit dahil wala silang pera. Negosyo at madaming bahay si Kim. Meron na yan. Kulang na nga lang sa kanya asawa para may katuwang na siya sa lahat ng naipunda rin niya. Kung lahat ng hindi nakapagtapos ay katulad ni Kim, mas gusto ko na din ng katulad niya na maabilidad sa buhay. Mayaman, mabait, matulungin, marespeto, maganda. Ay, hindi yan mawawala, madam, syempre. Yan ang nag-iisang Kim Chiu na mahal ng masa. Sana, Kim Pao, kayo na ang magkatuluyan. Huy, magbilang anghel kayo, Ma'am Emelita. Pagdasal natin yan na sana sila talaga po ang maging end game, ang magkatuluyan, ang ihahatid ni Paulo sa altar. Ay, hindi ihahatid. Ang, ihaharap sa altar. Diba? And ayun, tulad ng sinabi ninyo na kung ganito lahat ng mga hindi nakapag-aral, kagaya ni Kim Chiu, and kung ganun lang din naman ko kung tatanungin ang ugali ng mga nakapagtapos na mayroon pong hawak na diploma ay di bali na lang. Mas gugustuhin ko ang kagaya ni Kim Chiu, diba? Na hindi man po nakapagtapos, wala man pong hawak na diploma, na pagkatapos sa kolehiyo, napaka-successful naman sa buhay. May maayos na natutulugan, hindi lang maayos, malambot, mahimbing na nakakatulog dahil walang tinatapakang ibang tao, mula sa malinis na pamamaraan ang kanya pong kinikita, mabait, mayaman, matulungin, yun na lang talagang pangangarapin ng kung buhay kaysa matulad naman sa mga taong masyadong may pinag-aralan nga, wala namang mga modo. Pero pero kadalasan naman, yung mga bashers ni Kim Chiu, sila pa yung actually wala pong may pagyayabang. Totoo yan. May mas mayaman pa si Kim sa kanila kung makapagsalita sila. Bubita si Kim and kung ano-ano pong masasakit na salita. Anyway, sabi naman ni Ma'am Rosemary dyan na Miss Gandara, hindi lang naiintindihan ng iba. Sa video lang nila tinignan, pero syempre nag-uusap na yung dalawa sa upuan pa lang kasi may video na tumingin si Pao sa relo niya. Then may sinabi siya kay Kim. Si Kim naman, tinignan niya relo niya, sabi niya ay oo. Kaya alam ni Kim na nagmamadali si Pao kasi pupunta siya sa wake na anak ni Kuya Kim. Kaya hindi rin siya naka-attend ng after party. Sa tingin ba nila tatagal
si Kim kay Pao kung ganyan ang treatment ni Pao kay Kim. At sinihan, ano yun? Ano yung sinihan? Lang yun na parang nawala ng mood. May reason yun, pero after naman, noon, ng interview nila, sweet na naman sila ulit. Nakita niyo naman kung paano sila mag-usap na sila lang. At sinabi ni Pao na totoo siya kay Kim at hindi siya nag-aalibay. Mga bashers talaga. Si Kim kahit antok o pagod, puyat yan, bubbly pa rin yan. Oo nga, kaya ka, kung puyatan lang din ang pag-uusapan, talagang malakas po ang laban ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. Si Pao mabilis talagang malobat siya. Nagsisilbing battery niya si Kim pagkatabi niya si Kim, tumataas yung energy niya. Pero pag hindi katabi si Kim, lumalobat. But anyway, ayun na nga, pag kumpuyatan lang pag-uusapan, ay talagang talo si Paolo kay Kim. 'Di ba? Si Kim kaya niyang na hindi matulog ng 24 hours. Kaya wag nilang ikumpara. So, totoo naman po na lagi po nag-uusap po ang Kim Pao, and for sure ay nakapag-usap na po ang dalawa, may understanding. Kaya sa mga dyan, nega hanggang ngayon, shut up na lang po pag walang alam. Yun na lang masasabi ko talaga, shut up po pag walang alam. Anyway, sabi naman dito ni Lizal Villegas, maganda rin gabi. Ang galing talaga ni Miss Kim, sulit na sulit ang pag-download ko ng Prime ko. Ayan. Wala akong pakialam sa mga bashers na yan. Mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan ang mga yan dahil sa inggit. Manigas yan sila. Ayan, katagalan, imposibleng hindi nila nakikita ang pagmamahal ni Paolo Avellino kay Miss Kim, at lalong imposible kung hindi nila naririnig ang mga salita ni Paolo. Inggit sila dahil si Miss Kim, ayan, ang minimithi, si Miss Kim, minimithi ni Mr. Paolo Avellino kahit anong sabihin nyo. Kabaliktaran naman. Mababaliw lang kayo sa kakabash. Magkakasakit lang kayo sa mga pinagagawa nyo. Okay lang, puso nyo naman na magkakasakit at isip dahil sa inggit. Okay lang kasi minsan ang balik sa inyo masakit. Kasi bumabalik sa inyo mga ginagawa nyo. Sabi nila, si Miss Kim ang nang-aga. Wow naman. Sila, si Janine ang reyna ng mga agaw. Inagawan niya si Miss Julian, kaya nabawian siya. Bawat leading man niya, nagiging boyfriend niya. Ayun, di naman na tayo sa cloud dito, no? But anyway, ayun, sabi niya dito, ayun, kawawa ang girlfriend ng leading lady niya. Ay, ng leading man niya. Basta ako, hindi naniniwala sa inyo. Mga bashers kayo. Wala talaga kayong masasabing maganda at wala din talaga kayong maisip na matino dahil sa inggit nyo. Kawawa lamang sarili nyo. Napupuyos kayo sa galit. Kami cool lang kasi habang kinakawawa nyo si Miss Kim, lalo naman siyang itinataas dahil sa amin na nagmamahal sa Kim Pao. Okay lang mamatay kay Singket. Grabe naman nga yun. Kikil na kikil siya rito sa kanyang komento. So, ayun at pero may katotohanan naman talaga, diba? Yung tungkol sa pang daw nila kay Kim, doubling blessings at tripling blessings pa yung bumabalik kay Kim Chiu. Kaya sila lang rin naman ang kawawa. Kaya kung di silang bagong buhay, problema na nila yon. Ika nga, puso naman nila yan, hindi naman atin. Buhay naman nila yan, hindi naman atin. Isipan at puso naman nila yung masisira, hindi naman atin. Anyway, dumako naman nga tayo dito. Nung isang araw ko pang nais talagang i-share sa inyo, nang kikikil ako na i-share. Pero santambak yung assignment ko, kaya hindi ko napapasadahan. But anyway, eto, napapasadahan na po natin ang tungkol dito sa sweetness ng Kim Pao sa Christmas ID station ng ABS-CBN. Kita nyo kung paano po alagaan ni Kim si Paolo Avellino, diba? So, dati pa niya tong ginagawa kay Paolo.
So, as usual, very nonchalant, happy lang po ang Peg, and very wifey na masikaso lang po itong si Kimi. Hindi lang wifey, napaka-mother din. Huy, napaka-mother din talaga ni Kim Chiu, napaka-hands-on, napaka-maalaga. Nalala ko yung sinabi ni Paolo na wala naman siyang kasino sa requirements talaga. Ang nais niya lamang is yung inaalagaan siya. Ayan po, naalagaan. And si Pao, inaalaw lang po si Kim na gawin itong mga bagay na to. And, uy, B, yung ganyang ganyang galawan, very wifey material talaga, very, very magjusawa coded as in. Hindi mo masasabi na walang relasyon yan eh. Off-cam yan, hindi yan, paano lang sa camera. Ang tawag doon, promo, hindi. Off-cam yan. So, grabe yung pag-aalaga ni Kim. And dito yung first time. Diba? Kita niyo tong larawan na yung mga larawan na yan siya na nakakollage. Ito yung during na may sakit si Paolo Avellino na pinapainom siya ni Kim ng gamot. Napaka-hands-on siya ni Kim, diba? Very wifey material. Very wifey coded. Dito naman siya yung mag-aayos, make-up kay Paolo. Diba? Jowa coded. And this last talagang mag-asawa coded po ang Kim Pao dito. Grabe. So, yun yung masasabi nating sagot ni Kim Chiu. At pagpapatunay na may relasyon talaga silang dalawa. Hindi lang patunay. Si Kim mismo nagsasabi sa atin na mag-asawa na sila. Huy, mag-asawa na magkarelasyon or mag-on. Certified mag-on. Yung galawan na yan. Diba? Hindi nyo kami mape-fake. Kami pa ba? Na grabe kayo, anong inyong masisay patungkol dito? Akin, low-key confirmation na itong mga bagay na to. Diba? Ang sarap lang din pagbastan po ng Kim Pao. So, yun lang muna guys sa ating update. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chikas. Marami po salamat.